lahat po siguro ng pwedeng maging struggles and sacrifices talagang nasa OFW. Ano ba yun? Like, anong mga example? First of all, homesick. Homesick. And then, yung treatment, the treatment of the foreigners. Iba. Opo, Masagwa. iba talaga. Masagwa. Lalo na po, depende sa naging, Pag Asian ka, especially Asian. Diba? Especially Asian, and then, kung ano yung trabaho mong ginagawa para sa kanila. If, let's say, katulad ko po, nangyaring naglilinis ako ng bahay, lahat. So, ibang tingin nila sa'yo, mas mababa. Pero may trabaho din po akong nag-aalaga ako ng matanda. Medyo mas maganda tingin nila sa akin. Iba-iba po eh. Depende talaga kung ano yung nature ng trabaho. Ganon kanila tingnan. Doon kanila titingnan. Masakit. Opo. Masakit. Pero pag inano mo naman po, pag once na-prove mo din naman po yung worth mo as a person, as a worker, magbabago din po eventually. Ganon din po. Ang hirap, no? Ang hirap ng rinaranas ng Pilipino. Totoo po yun. Kaya mas maganda rin po na madami ka rin naranasan sa buhay. Na i-apply ko rin po dito sa... Mas mamahalin mo ang negosyo mo totoo. dahil sa Yun experience po, dahil sa mo experience mo sa buhay before ka nagnegosyo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Calling all Filipino farmers in Taiwan. Pupunta ho kami very soon. Kung gusto nyong masama sa feature stories namin, contact us, Agribusiness Facebook page. Ilang peraso yung isang box? 24 po. 24 na po ito. Apo. Yan. Ito special. Hindi. Ito po ordinary Ordinary to. na size. Opo. Ako po hindi naman masyadong mabilis magbalot kasi malabo na yung mata ko. Kaya hindi naman po. Anong araw? Hindi rin po. Nakuha na po ako sa mga tauhan. Kasi ako po yung pag anong ganon. Kayo nagsusupervise. Opo. Tumigil po kayo. Kain po. Opo. Pag naman po at minsan-minsan, di naman po masama. Sama lang po gagawin ninyong net niya. Okay, Ate Marisa, i-discuss natin itong ibang produkto mo dito. Opo. Ito naman, pastillas ng leche rin. Opo, Pero ang kaibahan niya, yung isa kanina, ito. Nakabox po yan. Pastillas Nakabox. din po yan. Opo. Ito, naka-plastic. Plastic, opo. Mas mura to. 5 pesos lang po. Ito, 75. Yun, 80. Isa lang po size nila. 80 pesos po ito. Opo, 80 pesos. Ito, 75. 75. Ito, mas maganda. Ito, Mas mahal lalo. Ganun din po. 80 lang din po. 80. Ito po kasing mga naka-wrapper na kuwan. Pangregalo. Opo, pang Christmas gift nila. So kumbaga renap nyo na. Opo, mga para susulatan na lang nila kung Opo. kanino ibibigay. Mga order po yan. Order po ito. Sino Opo. pong order nito? Taga Manila po. Taga Maynila. Opo. Ganon din. Yan, marami rin po mo order ngayon yan kasi nga Pasko. Pinang-rin. Magkano naman po ito? 200 po yan. 200. Ito siguro 600. 400 lang naman po. 400. Opo. Yan. Okay. Ito naman po, ano itong mga to? Ito naman po, dito kami rin, dala po rin ng aming konito ng Marisa Sweet, ginagawa po ng pamangkin ko. Tawag naman po rito, pastillas toasted. Masarap siguro to. Kuwan po yan yung condensed milk. Ito mainit-init pa oh. Maganda. Asa yung cellphone, pakitawag si Tita Jenny. Yan. Tapos ito po yung Ube siguro yan. Ube. Opo. May flavor po, flavor yan. okay, so ito naman yung ube. Ube pa rin talaga. Ube po talaga yon. Ito, puro mga flavor lang po ito. Ito, Langka po yan.
So araw-araw din po kayo babiyahe ng Pampanga? Ay, hindi po. Mas okay po nung bago mag-pandemic. Ngayon po, nung po bago mag-pandemic, linggo-linggo bumibiyahe kami. Lalo na nung formero kaming Rick Mar Suite, 2 beses isang linggo. Eh ngayon po, na lang ikalawang linggo na lang po biyahe namin sa Pampanga. Pero hindi naapektuhan yung production nyo, malakas pa rin. Mas mahina po ngayon kaysa kumpara nung araw bago mag-pandemic. Kaya, Bakit po ang lalaki nito? Jumbo po yan. Ayan Ito yung jumbo. Opo. Paano Opo, kayo. po swelduhan nila? Magkano ba sweldo niyo mga anak? Per day o per Per hour. per hour? Dapat may nagawa ka per hour, gano'n. Di po, yung basta kung naka-10 oras sila sa isang araw, yun lang ang babayaran sa kanila. Kapares kagabi, Oh. nagbigay ng konting bonus yung anak ko. Meron pong stay-in. Meron sila tawag-tawag lang po. May mga araw-araw silang pasok dito. Oh, I see. Ngayon nga po, in-extra ko lang sila. Para lang mag-shoot tayo. Para po may ma-interview kayo at makita kasi ang talagang papasok lang ngayon ito. Tsaka kaming mag-asawa. Okay. Anong masasabi niyo? Magandang hanap buhay ba ito? Ay, maganda pong hanap buhay ito. Basta po magiging ayos lang yung produkto ninyo. Kasi kung minsan nga, nagkakaroon din ng problema. Pero pagka ayos ang problema, okay po. Okay naman. Hindi naman kami nagsipag-aral. E di awa ng po dito lang po kami nakuhan. Yung anak ko, nagtapos yung nag-aasikaso rito. Anong tinapos nung May anak mo? tinapos nung anak ko, CPA, hindi naka-graduate. Ay, hindi Nag-board. Hindi naka-board, nakapag-asawa agad. Siyang nagmamanage Siya dito. siya na po yung nagmamanage dito. Mas mahigpit sa'yo, ma'am. Siya na po nakakaalam, bahala siya. Ano po ang sikreto ba't nagtagal kayo ng matagal sa negosyong ito? Yung aming hanap buhay ay talagang minamahal namin, pinangangalagaan. Pero yung kung ano-ano lang yung, kasi yung iba po kung ano-ano mga ginagawa lang, magkaroon lang sila ng pastillas, ganun. Anong ibig sabihin? Paano niyo naalagaan yung negosyo ninyo? Yung para, yung ano ba tawag doon? Yung sa ganda ng aming mga tauhang sa pakikisama namin sa tauhan, hindi kami nagbabago sa aming mga gawain. Masarap yung naluluto, maganda. Kasi yung iba, palpak-palpak. Kami naman, awa ng poon. Kung mababait na may mga tauhan, okay lang po sa amin. Talagang napapangalagaan namin. Ayan po yung aking pamangking, talagang siya yung gumagawa ng aming toasted pastillas. Ma'am, siglit lang po ha. Interviewin ka namin ha. Yan. By the way, ilan taon na yung negosyo ninyo? Bali, ang tweet ko po, halos 1989 po nag-umpisa. 89, 99, 2009, 2019, 20, Mag-50, 35? 35 na po. 35 years? Yun, dahil 41 na nga po yung anak kong panganay. Wow. Bali, 6 years po siya nung nag-umpisa kami. Kinder. Ngayon, may anak na siyang kolehiyo, third year. Tapos ano lang yan ha, hindi lang basta 35 years ha, galing pa sa Bianan. Yung biyanan ko Mo, po, oo, 70 years na nga po yung biyanan ko. 70 years. Opo. Ganun. Grabe. Yan po ang aming hanap Simula noon, buhay. ma'am, hanggang ngayon, yung ginagawa nyo, parehas lang? Opo, hindi naman po kami nagbabago. Yan Wala kayong binago? na ala po. Basta ganyan lang po ang aming trabaho. Maghanap ng gatas, pag nawawala yung gatas. Ayun, Kasi hindi kayo nagkakaproblema doon Ay, sa source? Pagka po, bago po magpaskong ganyan, lagi po kami ubusan. Opo, lagi po kami nagkakaproblema, nagkakaubusan. Pero po ngayon, maraming dumating na magagatas. Hindi po ako nagkaproblema. Itong taon na to? Opo, itong taon nito. Yan po nung last year, talaga pong hirap na hirap kami. Pero ngayon, okay na po. Oo. Dahil, By the way, ito pong pastillas, pagluto na kasi, hindi mo na kakayaning mag-gloves pag ilalagay sa balot. But sila ma'am naman naghugas yan. opo, nag-uhugas. Malinis naman ang mga kamay nila bago sila mag-ano. Opo. Nag-uhugas, nag-alcohol. Oo. Ganun po.
Sino pong nagti-TikTok naman sa inyo? Inaanak ko po. Malakas po? Nakakatulong yung TikTok? Ay, malakas po yung naging kuno. Kasi po, meron siyang TikTok, Lazada, saka Shopee. Yun talaga ang pinagkunan niya. Dati nga po, Parang nagbebenta rin siya. Opo, siya po yung humahango dito. Tapos siya yung hinahango niya. Opo, siya yung nagkukan sa... Kasi bibenta lang niya. Meron siyang may worker na rin yun, mga taga-balot, mga taga-kuwan. Malakas po yung aming ko na yun. Yun nga pong asawa no, nag-a-abroad eh. Oh. Pinigil ng babae at pinagtulungan na lang nila. Asan Opo, po yung pamangkin nyo? na, Ngayon, na yung nagti-TikTok. bali, inaanak ko po sa kasal. Ay, asan na po yun? Diyan po sa kalsadang pag ganun, dadaanan po ninyo. Pero yan po yung aking pamangking kasama namin sa negosyo, nag-toasted pastillas. Opo. Sa lahat po ng pinagdaanan ninyo, ba't andito pa rin kayo? Siguro nga po, kumuha ng Panginoon na ito ang aming maging hanap buhay, talagang pinipilit namin. Kung halimbawa, merong nga nagreklamong ganun, o pipilitin namin na huwag nang mauulit yun. Kasi pag siguro naulit, makalawa makaitlo, baka nga po pahintuin kami ng kasi kompleto naman po kami sa papel. Baka kusa kaming isara yung aming Marisa Sweet. Awa naman ng poon nalalampasan namin yung mga problemang ganon. Kami naman po dito, talagang ilang kaming magkakapatid. Hindi naman kami nagkakaroon ng sulutan sa dalahan. Oh, paano yun pala? Magkakapatid kayo, magkakatabi kayo? Kanya-kanya po kami ng dalahan. Kanya-kanyang pusuki. Opo, kapares nga po namin, gawing Pampanga kami. Sila? Sila, Manila. Sa Manila po sila, meron silang Embitin. Sila yung nagsusupply sa NED, Kabanatuan. Oh. Ganon, opo. Kami naman nga sa airport, saka sa gawing Pampanga. Kanya-kanya po kami ng mga suki. So sa bentahan, walang mga challenges sa bentahan? Ay, wala po. Isa po price namin. Hindi po kami nagpapababaan ng presyo. Papatayan sa presyo? Oo, hindi. Kung ano yung presyo namin, sila lang ng presyo. Isa po ang presyo namin. So, ang mga challenge nyo, yung gatas, minsan, Wala. nagkakaubusan. Opo, wala. Okay. Sa mga, dito, sa factory, anong challenge dito? Ala po, minsan matigas ang ulo, pero Matigas ang ulo. napapabait naman. Pero nagtagal naman sila, ilang taon naman sila sa inyo? Ay, opo. Oh. Ganyan Tapos sa lang po. market, wala naman masyado kasi kahit magkakapatid kayo, may kanya-kanya market. Opo, may kanya-kanya kaming market na dinadalan, kanya-kanya kaming suki, ganon. So, dito nyo, ang mga pinag-aaral nyo ng mga anak nyo, dito sa negosyong to? Opo, dadalawa lang po yung anak ko. Awa ng poon nga. Ngayon, meron po akong apo, pinag-aaral. Pinag-aaral mo yung apo mo, Opo. mama? Opo. Dito pa rin sa... Dito pa rin po. Opo. Sa sweets. Sa sweets po. Okay. Ma'am, para hindi ka na maano kasi aalis ka pa. Ano po ang... hindi man sa ma'am may lakad. Ano po ang magandang mensahe ninyo sa mga nanonood sa atin at bakit itong negosyong ito ay naging maganda sa inyo? Kung nga po ito kasi kumbaga hindi ka na kailangan maghanap ng negosyo, hindi mo na kailangang mangamuhan, andito ka lang sa bahay, ayusin mo lang ang pagpapatakbo ng negosyo sa mga tauhan. Maganda pong hanap buhay ito. Magandang hanap buhay. Opo, basta po ayos lang po kayo sa mga tauhan. Kailangan po pakikisamahang mabuti mga tauhan. Ganon. Ito yung isang example ng produkto na traditional product nung araw pa, nanggaling sa gatas ng kalabaw, Opo. simpleng nagiging pastillas. Pero hanggang ngayon, mahabang panahon ang lumipas, mabili pa rin. Mabili pa rin po. At talagang hinahanap-hanap. Hinahanap talaga. Oo. Malolos po kami ang nagsusupply sa, sa Malolos. Meron po kami sa Malolos. Pag kailangan sa Malolos, yung mga taga DTI, yung mga umu-order sila dito para gamitin doon sa Malolos. Okay. Ma'am Marisa, hindi na kita, kasi baka malate ka sa living. May namatayan kasi sila Ma'am Marisa at kailangan niya kamag-anak niya ba? Hindi. Pinsan buo po ng Minsan, asawa ko. oo. Opo. Sila ay makipaglibing.
Sige po. Opo. Si Ma'am Jenny na lang ang kukulitin natin. Opo, sige po. Ano pa, alam mo na kung pakakain sa inyo. Ay, okay lang po. Kumain kayo Walang ng problema. pastilla. Opo, walang Kumain problema. kayo. Opo. Sige. Okay, so kasama naman natin si Ma'am Jenny Plasio at siya ay pamangkin ni Ma'am Marisa. Ayan. At sila ay sama-sama dito sa negosyo. Pero Ma'am Jenny, meron kang produkto na sa'yo. Yes po. No, ito po yan, no? Yes po. Ma'am, tingnan natin. Toasted. Pero sa tingin ko, parang masarap to. Oo Oh? naman po, syempre. Ikwento mo nga, ma'am, paano kayo nag-arrive dito? Anong pangalan ng produkto na to? Ito po is toasted pastillas. So, pastillas din? Pastillas din po, but different ingredients. Opo. Ano pong ingredients nito? Milk din po siya, but not Carabao's Not milk. Carabao's Opo, milk. Opo, not Carabao's milk. So, iba yung proseso niya. Yes po, iba po yung Ano, process paano nito. naging toasted? Saan liluto? Ino-oven po. Or Sa oven. and then, or torch. Depende po yan sa preference ng customer. Customer. Opo. Okay, sino ang customer na may gusto ng oven? Usually po yan yung mga health conscious. Oven ang gusto Opo, nila. opo. Ang nag-torch, teenage, bata-bata. Mostly po ng mga customers ko, torch ang gusto nila. Kasi gusto nila yung burn taste na ano. Ayan, oh, may ano Opo. siya, oh. Yan ang gusto nila minsan. Yung parang nagka-caramelize siya. Magagawa mo lang yan pag torch. Opo, ganun. Galing. Kasi, paano niya na-invento naman tong produkto na to, Ma'am Jenny? No, actually sir, ito is, na-inspire lang din po ako sa may unang originally na gumawa nito. So, tinry ko, inaral ko ng inaral, madaming trial and error until I arrived dun sa Ito na. ratio ng mga ingredients nito. Kasi syempre hindi ko naman pwedeng tanungin sila kung paano. So, ako na lang po mismo naghanap ng ingredients and then inaral ko kung ano yung ratio ng mga ingredients. Kaya po na buo yung ganito. Baka mas masarap na to kaysa sa inspiration. Hindi ko po masabi, pero Pero siyempre, tinikman mo yon. Opo, syempre. Opo. Tapos, siyempre, may comparison ka dahil, Opo. mas masarap to. Para po, syempre, produkto ko to, syempre po, para sa akin, mas masarap yan. Pero hindi ko naman po yun masasabi na hindi. Pero para sa akin din po, masarap din po rin man, syempre, sa kanila. Para safe tayo. Opo, syempre. Hindi, that is honestly po. Okay, Honestly po okay. yun. Talagang, kaya nga po ako na-inspire gumawa nito dahil nasarapan ako dun sa gawa nila. So, Ma'am Jenny, so ito, may sarili kang produkto, may sarili kang paggawaan. Tapos, dito, sila Ma'am Marisa, parang dinadagdag nila Opo. na produkto Opo, nila. opo. Okay, tapos, pero at the same time, may sarili kang market din. Yes po, meron din po ako sariling market. Pero sila din po, kumbaga may sarili silang market para dito. Ganun po. Kumbaga magkasama po itong toasted and then this pastillas. Sa market nila. Sa market nila. Opo, magkasama. Bukod doon, may sarili ka rin Yes po, market. meron din po. Oo. Tapos yung market mo na yon, nagdadala ka rin ng ganitong pastillas Meron nila. din po. So swap na kayo ni Ma'am. O Opo. gawa ka rin ng sarili mong pastillas. Hindi po. Ala po akong ganito. Ito lang po ako. So ito lang yung iyo, tapos kukuha ka na lang kina Opo, ng Ma'am ganyan. Marisa ng Ng ganito. ganyan po, pastillas. Pandagdag mo naman dito. Opo, pag may nag-o-order ng ganito. Saan naman po mga market mo, Ma'am? Sa Manila po. Manila ka. Sa Manila din po. Malakas. Malakas po siyempre. Malakas naman po. Kumbaga nakaka-sustain po talaga ng buhay. Opo. May mga college ka ba? Ganyan? Tapos na po. Dalawa na? lang po. Dalawa lang po yung anak ko. Pinag-aral mo lahat sila dahil sa toasted? Opo. More likely talaga mula dyan. Okay. Success story din. Masasabi ko pong, opo, success story din. So, Ma'am Jenny, ilang taon ka na naggagawa ng toasted pastillas? Ano lang po yan, hindi po kasing tagal nito, kasi talaga po ito matagal na. Ito po is nagsimula siya is 2014. 2014. Opo. O di 10 years na rin. Ganun po, pero hindi po kasing lakas nung ngayon. Kasi po, ito, kasi ang dami naman po, di ba, during the pandemic, marami din naman po na business na medyo maraming
humina, nagsara. Pero may mga business din po na lumakas. Kagaya because nito. of the pandemic. Yes, dito Lumakas po. Opo, to. no, mula po nun. Since then, tuloy-tuloy na yan hanggang Nagtuloy-tuloy ngayon. na po siya. Mula po nun. Anong nagawa mong tama? Bakit hindi ka nasama doon sa mga nagsarado at ikaw ay gumanda? Kasi po, di ba, during the pandemic, nag-boom ang online. So, dahil sa online or sa e-commerce, o e-commerce, kaya siya lumakas. So nakapitalize mo yung online doon, selling. Opo, doon. Kasi marami din po kasing tao na naghanap din ng pagkakakitaan during pandemic. Kaya sila mismo naghanap ng mga produkto na pwede nilang ibenta. So doon ka Ganon. nagkaroon ng maraming reseller. Opo, noon. Reseller, tsaka yung mga stores, mga katulad sa Maynila, may mga pasalubong center sa Maynila, tsaka sa airport, yung mga tindahan sa airport. Meron din po doon. Oh, I see. Ikaw yung nagdadala doon. Opo. Pero Sa bahay anong ko brand lang mo doon? Anong pangalan ng... Toasted pastillas pa din po. Wala kang yung pangalan mo, wala? Hindi, kasi po, that's why like this po ito, we are open for rebranding po kasi. So, i-rebrand nila doon. If gusto po ng customer. Pero prior to this, ano pong hanap buhay ninyo? Prior to that, sa ano lang po, may bukid lang po kaming maliit. Tapos before po kasi OFW ako. OFW ka rin. Saan ka nanggaling, ma'am? Cyprus po. Cyprus. Anong ginagawa mo doon? Marami po ako naging trabaho dun eh. Name it and talaga pong ginawa ko. Sakripisyo. Opo, sobrang sakripisyo talaga. Kano ang katagal doon? 4 years po. 4 years. 4 years. Lahat po siguro ng pwedeng maging struggles and sacrifices talagang nasa OFW. Ano ba yun? Like, anong may example? First of all, homesick. Homesick. And then, yung the treatment of the foreigners. Iba. Opo, Masagwa. iba talaga. Masagwa. Lalo na po, depende sa naging, Pag Asian ka, mas... especially Asian. Diba? Especially Asian. And then, kung ano yung trabaho mong ginagawa para sa kanila. If, let's say, katulad ko po, nangyaring naglilinis ako ng bahay, lahat. So, ibang tingin nila sa'yo, mas mababa. Pero may trabaho din po akong nag-aalaga ako ng matanda. Medyo mas maganda tingin nila sa akin. Iba-iba po eh. Depende talaga kung ano yung nature ng trabaho. Ganon kanila Doon tingnan. Doon tingnan. kanila titingnan. Masakit. Opo. Masakit. Pero pag inano mo naman po, pag once na-prove mo din naman po yung worth mo as a person, as a worker, magbabago din po eventually. Ganon din po. Ang hirap, no? Ang hirap ng rinaranas ng Pilipino. Totoo po yun. Kaya mas maganda rin po na madami ka rin naranasan sa buhay. Na i-apply ko rin po dito sa... Mas mamahalin mo ang negosyo mo totoo. dahil sa Yun experience po, dahil sa mo experience mo sa buhay before ka nagnegosyo. doon. Hindi ka na bumalik after. Hindi na po, kasi nagka-problema na din po ako doon. So, hindi na ako bumalik. Kaya, ang hirap din po. Kaya, nung umuwi ako, parang nag-isip na lang ako kung paano talaga maghanap buhay na lang dito. So, nung pagdating mo galing Cyprus, ito kagad ang Hindi inumpisahan mo? po. May iba pa po akong anong- ginawa na yung sampalok po dati. Sampalok candy? Opo. Nag-try ka nun? Nag-try din po ako. Anong nangyari sa Sampalok candy? Siguro po hindi po siya para sa akin na maging profitable. So, Okay. ipinigil ko po siya. Okay. Opo. Bakit? Bakit hindi profitable sa'yo? Hindi ko rin po kasi masabi or siguro sa dami rin ng competition sa Sampaloc Candy. Oh, I see. Kaya ganun. Kaya po hindi siya masyadong nag-boom para Ito sa ba akin. nung in-introduce mo, konti lang ang gumagawa ng ng toasted Opo, konti pa lang pastillas? that time. Napaka-konti pa lang po. Siguro, bukod dun sa inspiration ko, siguro mga siya and then mga 2 or 3. Ganun pa lang. So, konti kayo talaga. Konti pa lang po talaga. Yun ba yung that time. reason bakit isa sa reason bakit gumanda ang negosyo mo? Compared sa Sampalok, maraming nagsasampalok. Siguro po. Baka, or siguro po kasi mas ng tao na mas gusto nila to na, or kasi nga ang
parang kakaiba kasi that time. Kakaiba kasi siya that time, parang bago sa paningin nila, bago sa pandinig nila. So parang na-curious din po yung mga tao na tikman, bilhin. Kaya po siguro marami na rin ang naging market niya. Opo. Ma'am Jenny, nung dahil nag-abroad ka at ngayon ay nagne-negosyo ka, ano ang mas maganda? Siyempre po may sariling negosyo. Mas maganda to. Opo. Although po, sometimes iniisip ko rin, siyempre po kasi minsan din walang may problema, nagkakaproblema. At minsan naiisip mo rin po na minsan mas mainam din yata na ang puhunan mo lang ay pagod. Kunyari po, kung employed ka nga po, di po ba, Pagod puhunan mo lang. is pagod. Oo. Wala kang iniisip Wala na kang iba. maraming iniintindi, wala kang maraming Pero iniisip. minsan ko lang po naiisip yun. Bakit Pero, mo naiisip yun? minsan di po kasi, di ba, minsan parang ang daming sabay-sabay na Problema. Ano ba mga problema sa negosyo? Minsan po, hindi rin naman sa negosyo. Ano? Minsan po personally, ganyan po. Or minsan siguro po, minsan nababurn out lang. Nababurn out. Opo. Which is, sa tingin ko naman po common sa isang tao. Oo. Sabi nga nila, maraming negosyo na nagsasara Opo. dahil burnout yung may-ari. Opo, yung ganon. Minsan hindi nakaka-cope up dun sa demand or tapos nawawala na sila ng na ipagpatuloy. Oo. Paano mo iniiwasan yon yung burnout? Hindi ko po sinasagad yung katawan ko sa trabaho. Hindi ka na nagpupuyat ng Hindi hanggang po. alas 2 Pag na po, madaling araw. hindi po. Pag po may lang po kami na hanggang ganito lang gagawin natin. Pag may the next day na natin gawin. Okay. Opo, ganun. May cut-off ka, Opo, kumbaga. may cut-off po ako. May quota na. Opo, para po, hindi po ako masyadong napapagod. Kasi po, minsan yung pagod din ang nakakaano sa isip. Ganun. So, hindi ka nawawalan ng customer, ng order? Fortunately po, hindi po ako nawawalan. Fortunately po, thanks God. Gaano kadami ang production mo araw-araw? Hindi naman po kami araw-araw may production. Basta po in a week, mayroon po kaming 4 to 5 days na production day. Ganun po, in a week. 4 to 5 days. Opo. Ano pa ang mga challenges sa negosyo? Minsan po siguro, katulad din ng nabanggit po ni Tita Marisa, may mga feedback na hindi maganda. Oo. Normal naman yun. Normal naman po yun. Pero, Lalo na sa social media, Opo. mabilis kasi mag-comment-comment Opo. Pero as long as alam mo po at kabisado mo kung paano mo ginawa yung produkto mo, kaya mo pong ipaglaban yan. Kayang-kaya. Kaya mo ipaglaban yan. Kaya mo silang bigyan ng katwiran na tanongin mo sila, bakit? Ano nangyari? Ganito yan eh. Kaya mo silang sagutin kahit na ano pa yung tanong nila. As long as alam mo at paano mo ginawa yung produkto mo. Alam mo kung paano ginawa, saan nanggaling. Kaya mo pong ipaglaban yan. Kahit po yung presyo niyan, kaya mo i-ano sa kanila, ipaglaban, i-defend sa kanila, kahit sabihin nila sa'yo na, bakit sa kanila mura, ba't sa'yo ang mahal? Pag po alam mo na quality ang produkto mo, kaya mo sila sagutin. Hindi po ba? Medyo, opo, ganun. Anong kaibahan nung pagnenegosyo ng araw na traditional market versus doon sa online na kung saan ka nag-boom? Mas malawak po ang market pag dahil sa e-commerce and through social media. Noon kasi po, po lang, words ay by mouth lang. Ganun lang po. Our recommendation nga po na, masarap doon ka bumili. Pero ngayon po, because of the social media, ang lawak-lawak po ng market. Pero at the same time, ang dami rin pong competition. Ang dami rin competition. Sobrang dami po. Kaya po dapat talaga. Paano ka mag-stand out doon sa competition? Anong ginagawa mo? Pag naman po, siguro po, pag lang po siguro may mga feedback na maganda. Yun lang po ang hindi kasi hindi naman po kasi namin masyado actually hindi nga po namin masyado na i-market eh. Kulang pa. Opo. Pero kahit po ganun, customer pa rin na naghahanap sa amin. Ma'am, nasabi mo na hindi mo masyadong namamarket. Kung pagtutuunan mo ng pansin yun, Opo. gaano kalaki ang negosyo mo? In terms of ano po? In terms of
yung volume ng production, dami ng tao, dami ng pera. Oo. Hindi po, siguro po, titinang natin yan in terms of the workers, kung ilan yung workers mo. Okay. Doon po siguro natin makikita kung talagang marami. Siguro po kung talagang madami yan, at kailangan ko po siguro ng at least minimum of 10 Na tao. na tao. Ano, kagaya ng ginagawa nila. Opo. Okay, achievable yun. Kaya mong gawin yun. Opo, kaya ko talaga. Kung talaga pong ang market ko talaga is, ang scope ko lang po kasi almost dito lang talaga, Region 3 lang eh. Region Pero kung 3 pa magiging lang. scope ko po siguro talaga, national, baka talagang Pero anong ginagawa mo para ma-achieve mo yun? alin po yung... Yung national na market. The other day nga po, may nagpunta sa akin na kung gusto ko nga daw i-market sa Visayas and Mindanao. But then, may mga necessary process pa nga lang po na kailangan gawin para po madala doon. Ganon. Kasi po, itong roasted is medyo matagal po ang shelf life nito. Mas matagal. Mas matagal po. Kaya po, pwede po siya talaga na dalhin sa I-travel. ibang lugar. Opo. Okay, Ma'am Jenny, ano po ang advice mo sa mga audience natin na nanonood? Marami tayong OFW na nanonood. Opo. Ikaw naglakas loob na ipagpalit ang pagiging OFW Opo. at magnegosyo na lang. Siguro po, kung naging OFW sila, magtiis lang sa mga hirap, pagsubok na during the time na nandun sila sa abroad, and then mag-ipon sila kung naiisip nila na magnegosyo na pag umuwi na ng Pilipinas, mag-ipon sila to start kung ano man po yung magiging Magustuhan plano. nila. Magustuhan nilang maging negosyo. Tsaka, ano po siguro, kahit mahirap mag-umpisa, i-start up ang negosyo, diretso pa rin po. Diretso pa din. Huwag titigil, Huwag kahit gaano titigil. kahirap. Opo. Kahit po minsan, nung una kasi talaga minsan wala naman kaming sales. Minsan sa isang linggo wala kaming sales. Pero, pinursu ko pa rin po. Yeah. Hanggang sa, nakahanap din po ako ng magandang mga customers and kalaunan po, sila na yung naghanap sa akin. Yeah. Sa negosyo po kasi, minsan may mga negosyo na umpisa pa lang, napakahirap. Parang Sobrang, ang opo. tumal-tumal, parang hindi umuusad. Kinakapa mo po kasi Oo. kung papaano eh. Tapos eventually, magpa-fly siya. Yes, opo. Meron naman yung mga negosyo na umpisa pa lang, bulusok ka agad. Akala mo, napakaganda. Tapos pag andun ka na, biglang babagsak yun. Opo, totoo. Babagsak, tapos doon pa lang unti-unting aakyat Opo. ulit. So, ganun yung negosyo, hindi mo talaga masabi. Mas mainam nga po kung nagkakaroon ng trials and errors eh. Kasi mas dun- address mo. Opo, mas dun mo siya mapapainam po ba yung paggawa, kung paano, kung mapapa-improve mo po ba yung ganon. Ang negosyo rin kasi mismo siya ang magtuturo sa'yo ano ang gagawin mo Opo, based totoo. doon sa mga na-encounter mo na problems, Opo. yung actual na experience Opo. doon sa pagraran ng business. Opo, totoo. Yan. So, Ma'am Jenny, thank you so much Thank po. you rin po. Kahit na bigla ang interview. Thank you rin po. Thank you rin And, po. Ma'am, saan nila mahanap ang toasted pastillas? Sa mga specialty stores po in Manila, mahahanap po nila yan. Tapos po, pag po, kunyari, abroad sila or magta-travel out of the country, makikita rin po nila yan sa loob ng Terminal 3. Terminal 3. Okay, ma'am, paano kayo makakontakt? Yung mga gustong mag-reseller. Basta lang po, kumontak lang po sila sa Marisa Sweets. Sa Marisa Opo. Sweets na rin. Sa Marisa Sweets Kasi din po. order lang nila yung Opo. toasted Sabihin lang po nila pastillas. yan. Opo. Para po, parehas po na pastillas, na ganito, and then toasted Parehas. pastillas. Okay. Ano Opo. po ang contact details ng Marisas? Opo. Ayan, Yung sa ito po label ang contact details ng Marisas Sweets. Aladdin. Ay, wala. Asan? Ito. Ayan, so ito po yung contact details ng Marisas Sweets. So either the traditional pastillas na gatas ng kalabaw or yung toasted pastillas ni Ma'am Jenny, dito nyo yan mo order. Ma'am Jenny, maraming Salamat din po. Maraming salamat din po. Sana maraming bumili. Ay, Habol pa for Christmas, pa-Christmas sa mga kaibigan. opo. Salamat din po sa time na pagpunta nyo dito.
na may kahit medyo nasa ano kami, nasa loob na narating niyo po kami dito. Yes. Maraming Okay. salamat po sa pag-feature ng pastillas ng Marisa Sweets. Masarap po ito talaga. Talaga pong mataas ang quality Mataas. nito. Ang standard, kahit po mataas ang standard nyo sa pagkain, I'm sure po magugustuhan nyo po talaga yan. Yeah. Hindi po kayo magsisisi kapag bumili kayo nito. Alright. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.